Kumpirmado na po na yung impeachment trial po laban po kay Vice President Sara Duterte ay gaganapin po pagkatapos po ng pangatlong State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 2025. Ano po, na? Ito yung announcement po mga kabida ni Senate President Chis Escudero, ano po, na? Kung saan po doon sa kanyang announcement marami hong tumaas ang kilay. May mga nasa legal circle po ang umalma ho dito at kinontra yung sinabi po ni Senate President Escudero dahil labag daw yun sa panuntunan po ng Senado ano po patungkol sa impeachment po na mga kabida. Now, pakinggan muna natin ito kung naging pahayag po ni Senate President Chis Escudero patungkol doon ho sa sinasabi po niyang ang impeachment trial po ni VP Sara ay gaganapin pagkatapos mismo, isang araw pagkatapos po ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Narito po. I have already said I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo, pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung naisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months the Senate can do it.
If we can hold trial for 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, hindi pa kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mareresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon at hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito, may karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa buklayin yung tama yung ganito tanawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. Ayun. Malino yun, isang araw matapos po yung State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin po mga kabida, since yung SONA po ng Pangulo ay sa July 21, yung umpisa po ng impeachment trial ay sa 22, Kung pagbabasihan po natin mga kabida yung sinabi po ni Senate President Chis Escudero, Okay. Hindi ho tayo magtatalo dyan. Dito ho tayo magtatalo mga kabida kung pwede ba yun. Yung impeachment complaints or articles of impeachment, inihain po during the 19th Congress at ito po ay itutuloy sa 20th Congress. Pwede ba yun? Ito po, yung sinabi po ni SP Escudero ay kinontra po ni Attorney Romulo Macalintal, isa kong kilalang election lawyer, at nagkomento na rin patungkol doon sa possibility mga kabida na itutuloy yung impeachment po sa 19th Congress o mula sa 19th Congress papunta doon sa 20th Congress na mag-uumpisa po mga kabida ay yung July 1 2025 Okay, pakinggan po natin ito hong reaction po mga kabida ni Attorney Romulo Macalintal sa isang panayam po ng Net25. Narito po. Itong announcement na sa 20th Congress na after the SONA, mag-uumpisa yung impeachment trial dahil sa dami rin nga ng preparations na kailangang harapin. Attorney Romy Mac. Well, kanya-kanya kasing opinion yan. Sa akin naman, ay sarili ko yung opinion na hindi na po pwedeng itawid yan kasi bakit naman maghihintay pa sila ng second Congress kung magagawa naman nila ngayon ito. Kasing impeachment, it is a class by its own, sui generis yan Lang ibig sabihin,
hindi yan yung regular na pinag-uusapan nila dyan sa Senado. At hindi po pwede sabihin na katulad yan ng korte na kapag ka nag-retire ang isang judge, ay tuloy-tuloy lamang ang kaso kasi ang korte ay governed by the rules of court. May mga rules of court sila. Ang Senado, meron silang rules of the Senate. Hindi na pwedeng ihambing ang regular courts sa impeachment court kasi ang impeachment court may sarili silang panuntunan at iyan ay dapat ilang susundin. Na kapag ka ang Senado ay natapos sa isang kongreso, ang sinasabi ng kanilang rules mismo ng Senado ito, ang sinasabi nila, all pending matters and proceedings shall be deemed terminated. So, yung rules mismo nagsasabi nila na pagka natapos na yung isang Congress na yan, lahat ng mga proceedings sila terminated na yan, ibig tapos na yan. Hindi yan pwedeng buhayin sa susunod na Kongreso. Na kung sakaling buhayin man yan, ang sinasabi ng rules din ng Senate, rules ng Senate, if they will be taken up by the new Senate, then it will be treated as if it was filed for the first time. Nang ibig sabihin, ituturing yan na ngayon lamang isinampa sa Senado. At pag pagkaganyan ang nangyari, well, sa aking palagay, sasamantalahin naman yan ng Vice President at sasabihin na ituturing din na bagong impeachment complaint yung isinasampang yan sa Senado. At labag yan sa ligang batas na nagsasabing ang isang impeachable official ay pwede lamang ma-impeach ng isang beses sa loob ng isang taon. Ayun, ang ginamit pong basihan ni Attorney Makalintal po mga kabida ay ito pong rules mismo ng Senate, kung saan po ay nakasaad po doon na hindi po pwedeng i-continue sa panibagong Senate po yung pending business po ng previous Senate, Okay? Dahil kapag hindi natapos yung business na yon at nagtapos na po yung termino po ng mga senador, ay automatikong deemed terminated na po yung business o pending business na yon. Like ito pong impeachment trial po mga kabida, So hindi po pwedeng i-continue or itutuloy po sa panibagong Senate, Dahil it will become a new set of senators at pangalawa, kung meron man pong impeachment na kailangang itackle sa panibagong Senate, dapat yung bago, yung brand new impeachment. Hindi yung impeachment na na-file po nung previous Congress. Ayan. So, ang tanong po dito, ano po yung pinagbasihan po ni Senator Chis Cordero kung bakit sinabi po niya na yung impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte po mga kabida ay gaganapin po after sa pangatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Eto, to break the tie po mga kabida, meron pong pahayag ito pong si dating Senador Tito Soto na naging majority leader during the time of the impeachment of former Chief Justice Renato Corona At meron po siyang sinight po na isang rule po mga kabida, apart doon sa sinight po ni Attorney Makalintal, Okay? Meron pong isang rule na medyo conflicting rin, kung saan po ay, ang sabi po dito mga kabida, sabi po ni former Senate President at Majority Leader Tito Soto, there are two conflicting rules there. We have the rules of procedure regarding an impeachment trial during our time. When I was the majority leader, it was stated that the Senate shall continue the session until the final judgment is rendered. So, ibig sabihin po dito mga kabida, dapat magpapatuloy yung session o yung trial hanggang meron na pong judgment na ire-render po ang impeachment court. Alright? So, ito pa, patuloy po tayo. So, whether the Congress adjourns or not, the impeachment continues. So, ibig sabihin, kahit na po tapos na po yung term po ng mga senador sa June 30, yung panibagong Senate o set of senators po yung magpapatuloy po sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, Diba?
So yun po yung medyo conflicting, ano? Yung una, yung sinight po na rule ni Attorney Makalintal at ito pong sinight po na rule, mga kabida, ni former Senator Tito Soto, ano? Ang solusyon po dito, mga kabida, pwede ho itong questionin doon ho sa Korte Suprema since this is a judiciable issue, no? Na kailangan hong i-resolve po ng Korte Suprema. Okay? Kung alin ba dito sa dalawang rules na applicable po, mga kabida, itong sinight po ni Attorney Makalintal o ito pong sinabi po o sinight po ni former Senate President Tito Soto, no? Now, ito po yung medyo mas mahirap at very disturbing, ano? Sakali hong ang magiging desisyon po ng Korte Suprema po, mga kabida, ay papabor doon ho sa rule na sinight po ni Attorney Makalintal na bawal na pong i-continue kung ano mo yung naging pending po na business, okay, or transaction during the previous Senate at hindi na po pwedeng dadalhin at i-continue sa bagong Senate. Yun po yung medyo disturbing doon kasi ho, ang mangyayari po dito, mga kabida, magkakaroon po ng panibagong impeachment complaints. Okay? So, hindi na ho pwedeng gagamitin yung impeachment complaints or articles of impeachment na naisubmit o naitransmit po ng House of Representatives papuntang Senate, mga kabida, during the 19th Congress. So, mag-uumpisa po sila sa from the scratch, okay? So, they will go back to where they started the procedure, ano? Yung pagsampa po ng complaints or idadaan doon sa normal process na kailangan hong didinggin ng Committee on Justice dyan ho sa House of Representatives o di kaya yung ginamit po nilang pinakamabilis na paraan, yung pagkalap po ng mga signatures na kailangan aabot po ng 105 signatures in order to automatically transmit the articles of impeachment going to the Senate, mga kabida. So yun yung pwedeng gawin po ng mga senador, ano? So expect po tayo na magkakaroon po ng petition dyan ho sa Korte Suprema after sinabi po ni Senate President Jesus Escudero na yung impeachment trial po ni Sara Duterte ay posibleng gagawin po ito after the State of the Nation address ni Pangulong Marcos, which will be on July 21, 2025. So, aabangan na lang po natin kung anong magiging ending po dyan, mga kabida, kung matutuloy ba yung impeachment o itutuloy ba ng panibagong Senate yung impeachment na na-file po sa 19th Congress o kailangan pong mag-umpisa muli, no? Ng pag-file po ng impeachment complaints at itatransmit doon ho sa panibagong Senate. So yan po. For your comments and for your opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po, mga kabida.